ating mga kapatid na may kaarawan sa araw na ito, sa panibagong taon nilang handog ng Panginoon. At sa bawat sa atin, isang napaka-magandang umaga at mapayapang umaga sa bawat tatanggap sa araw na ito. At sa nakinabang, maipapahayag ang hain ng Ama sa araw na ito kung paano nga ang ipinagkaloob ng tema sa atin. Lahat tayo mayroon, mga kapatid, alagad, special po sa mga alagad, sa CAPS at sa atin pong lahat. Sapagkat pakinggan po natin yung pong temang binibigay na sa atin dito ay ipinagkakaloob po ng Banal na Espiritu, hindi po sa bilang tao. Kaya ang bahagi po niya ngayon, sa tagal sa maglalabing 3 taon natin dito po sa dambanang ito, marami na tayong naging pakinabang. Kaya sabi nga ng Panginoon, ibigay daw po natin ang tema niya ngayon na sabi niya, paano natin na ipagtatagumpay ang Panginoon sa ating buhay sa bawat araw. Hindi po ba napakaganda? Amen po ba? Alam ko po lahat na nakikinabang sa dakong ito. Subalit sa mga pagkakataon na nadadala tayo ng mga pagsubok, maaaring natatalo ang Diyos sa atin. Ngunit may mga pagkakataong na ipagtatagumpay natin siya. Muli po, isa pa nga po, palakpan nga po natin ng Panginoon. Kaya po sa ngayon, mapalad po tayong lahat. Alagad, CAPS, tagasunod, sapagkat kung tatawagin ka at bibigyan ka ng pagkakataon sa dakong ito, hindi po bilang tao kundi bilang kalooban ng Ama, sapagkat batid niya na ikaw mayroon ka ng napakinabangan. Halimbawa ko lamang po na kung paano nga po ba yung sinasabi ng Panginoon na sa buhay ko po naganap, marami pong naganap na masasabi ko na ipagtagumpay ko ang Diyos sa buhay ko, na kung paano nga po na nung pahintulutan ako ng isang pagsubok, na habang ako'y naglilingkod sa dakong ito, meron po akong kabuhayan na nasa palaot. Subalit hindi ko po sadyang inalay sa Panginoon na ipinaubaya ko po sa tao na ang kulang sa pagdulog sa Ama. Hanggang pahintulutan niya po yung bagay na yun na talagang 2 linggo po ako nag-straight dito. Nung pagdating ko po sa kung saan po naroon yung aking kinabubuhay, pagdating ko po, wala na po yung kalahati ng aking mga alaga. At napabayan po ng taong pinagkatiwalaan ko na talaga namang kung sa bilang tao magagalit ka kung ano magawa mo, subalit sa akin ng Espiritu sa aking buhay, talaga pong masasabi ko po na napakabuti ng Diyos. Bakit po? Hindi po ako nagtanim ng galit o hindi ko po pinagalitan yung tao na kinausap ko po ng ayon sa kalooban ng Ama, sapagkat kung sa dating buhay ko po, baka kung ano po ang nagawa ko, kung ano ang naipagawa ko sa tao na yun. Subalit talagang yun po ay pagkilos ng Diyos, kaya ako po pinapahayag, yun po ang napakinabangan ko sa dakong ito, na masasabi kong nang dahil sa kanyang Banal na Espiritu na ipakipaglaban ko ang Panginoon, na hindi ako nagtanim ng galit o ano pa man, kundi inaalay ko lahat sa Kanya. Kaya po tayo, meron po tayo mga kaganapan sa buhay natin ng gano'n na kung paano nga. Sa tuwin na tayo, kung minsan sa bahay lang, magkakaroon tayo ng pahihintulutan tayo ng mga bagay na pagsubok na sa walang kakwenta-kwentang bagay, magagalit tayo. Subalit may panlaban din po pala doon, mga kapatid. Yung po kapag po gumagawa tayo ng gawain tao at nakaalay sa Panginoon, kapag magagalit na pala tayo, dapat po pala isipin na natin ng Diyos kung ano ang nagagawa sa buhay natin. Doon palalamigin niya ang ating katauhan. Kumbaga, mapopokus tayo sa kadakalaan ng Panginoon, sapagkat yun po nagagawa po sa buhay ko, na kung paano talaga pong malaya po tayo makakakilos na anumang bagay na ginagawa natin, kapag pinatnubayan tayo ng Panginoon, hindi natin namamalayan, natatapos ng may magandang kahantungan. Yun po, isang halimbawa lamang po yun kung paano nga ang Diyos kumikilos sa atin sa dakong ito. Kaya ngayon po, aud ako po nga sa kalooban po ng Panginoon, sabi ko nga,
At sabi ng ama kung sino ang tatayo sa dakong ito, ay talagang tinawag niya, hindi po bilang tao. Kaya magpurit magpasalamat tayo sa tuwina sa ama sapagkat tayo lahat dito, hindi po sa ganang ating katauhan, kundi sa ganang banal na Espiritu na kung papaano ipinapahayag po natin yung kabutihan niya na nangyayari po sa ating buhay. Sapagkat panahon na nga po nang sabi nga, maging makatotohanan na tayo sa pagtanggap at sa pagsasabuhay. Kaya po unang-una pong tatawagin yung pong isa pong tao na talagang masasabi ko na bakit nadako siya sa dakong ito at maraming pagsubok, subalit may mga pagkakataong ipinakikipaglaban niya yung natanggap niya sa dakong ito sa katauhan po ni Tata Marcos. Isang magandang umaga po sa atin lahat. Ayon po sa tema ay paano mo mapagtatagumpayan sa buhay mo ang Panginoon? Yun po ba? Sa akin po, sa panahon po nung sa akin nung una, dahil nga po ako ay galing din sa ibang sektor ng relihiyon at muli po akong nag-backslide doon sa pinapasukan ko relihiyon yun at nanatili ako na ligaw at nanatili sa kadiliman ng aking buhay. Hindi ko po ninais na magbago o kung paano ko natunghayan ang Panginoon ng panahon na yon. At nanlibang ako sa mga hanap buhay na makamundo. At yun nga po ang naghanap sa buhay ko nang dahil po sa wala na ako talagang parang iniisip kundi yung kapakanan ng sarili kong buhay para sa aking pamilya, nalibang po ako doon at hindi ko na ninais pang magbalik o tumawag sa kanya kahit konti pasalamat hindi siya nakamit sa akin. Ngunit po nung dumating ang panahon siguro po ay kaloob ng Diyos na bigyan ako ng isang karamdaman at doon nga po nagkaroon po ako ng isang mild stroke at napatungo ako sa lugar na ito. At dito po nabuksan muli ang aking isipan. Nang dati po nasa madilim akong pananaw ay nagkaroon po ng liwanag. Nang dati po nabingin-bingin ako at hindi nakakadinig sa salita ng Panginoon ay muling nabuksan. Kaya nga po, ang sa akin po nagpapasalamat kung paano po ang pagmamahal ng Panginoon sa akin ibinigyan pa ng panibagong buhay at muli po akong binigyan ng pag-asa, nakalakad, lumakas at sa ngayon po ay mamumuhay ako nang naaayon sa kalooban niya. At sana po'y patuloy kayong magawa yun. At doon po sa mga may karamdaman po na katulad ko na nagnanais na gumaling, magtiwala po kayo, manalig, ibigay po nyo ang buong puso, pananalig, pagtiwala sa ating Diyos na buhay. At pakakamtan po nyo 100% ang kagalingan. Salamat po marami. Maraming salamat po mahal na kapatid. Katotohanan po, yun po ang para sa kanya kung paano siya nabuksan na kung di niyo po nababatid, yung pong kapatid natin na yun ay dating born Christian na tinatawag na subalit sa sabi nga saan mo masusumpungan ang totoong madadama mo sa dakong ito kundi ang buhay na Diyos sa katauhan ng mahal na po kunsing bilang banal na Espiritu. Kaya mapalad po tayong lahat na tumatanggap sa dakong ito, nagsasabuhay, nagsasagawa ng mga naririnig nating haya ng Panginoon sa bawat isa. Kaya po ngayon po isang tagasunod naman ang binibigyan ng pagkakataon ng Ama upang paano nga ba niya na ipagtatagumpay ang Diyos sa sarili niya o sa buhay niya sa anong sitwasyon o
paanong pagkakataon, kaya po lalapit na ko na lamang po, hindi ko po kilala. Magandang umaga po sa tanghaling ito sa ating lahat. Isang kagalakan po na tumayo na naman ako sa inyong harapan. Ako po ay nagpapasalamat dahil napapunta po ako sa dako na ito. Sa totoo po ay ang alam ko po ay hanggang October na lang ako. Pero tingnan niyo po ang itsura ng katawan ko. Ang unang-una po, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon, sa ating Ama, na talaga pong ang Diyos ay buhay. At pangalawa po sa ating kinalugdan ng mahal na Apo Kunching. At habang ako po ay narito araw-araw, wala po akong iniisip, kundi po ang puro na lang sa ating Panginoon na sana po ang lahat ng mga pagsubok na dumarating sa buhay namin, sa buhay natin lahat ay mapagtagumpayan natin. At para po akong yung pong batang laging sabik, gusto ko po lagi papunta dito. Gusto ko po lagi kumanta si Tita Mirna, si Mami Beth, basta Tita Pilar. Gusto ko po lagi silang naririnig. Lahat po kayo ay gusto kong makita. Yun na po ang aking nangyayari sa sarili ko. Nagagalit na po yung kasama ko, pagising ko ng umaga, lagi na papunta dito ang aking isip. Pero una po sa Panginoon, talaga pong napakahiwaga. At meron pong himala dito sa dakong ito na ako'y dito napadpad. At dito po nagliwanag ang aking isipan. Ako po ay makasalanan din tao. Wala naman pong taong perpekto. Pero tinanggap ko po ang aking kamalian at nagbalik loob po ako sa Panginoon. Nagpatawad po ako. At ako po hiningi ko ng tawad ang lahat kong kasalanan. Salamat po sa umagang ito at sa mga pasyente. Tibay lang, sabi nga ng ating mahal na Apo Kunching, lumaban tayo. Anumang pagsubok sa ating buhay. Salamat po. Ako po ay laging lumalaban. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po kapatid. Totoo po na talagang isa ka sa mapalad sapagkat hindi mo tinatanggahan yung panawagan ng Ama. Lagi po nating inuulit, hindi po tayo tinatawag ng tao sapagkat dito po nag-aaral po tayo ng kabanalan ng Panginoon. Hindi po tayo dapat mahiya sa kapwa natin, lalo na po kung ang ipapahayag natin yung kabutihan ng Panginoon. Buhay po bang Diyos? Ulitin ko po yung tema natin na sabi ko nga yung paano mo masasabing na ipagtagumpay mo ang Diyos sa buhay mo sa paanong paraan at sa anong kaganapan sa buhay mo. Kaya po ngayon po tatawagin ko po muli isang masasabi ko po talagang marami nang ipinagtagumpay ang Diyos sa buhay niya sapagkat sa kabila po ng mga pagdalisay mga kapatid. Patuloy na gumaganap sa pag-aatas ng Ama sapagkat sasabihin na po natin may takot na hindi tumalima sa Panginoon sapagkat siguro po sa bawat talagad na talagang ipinagkalooban ba ng Espiritu, magkakaroon ka ng takot na hindi tumalima sa Kanya, lalo na kung mga bagay na alam mo sa Kanya sapagkat dito nga po, ulitin ko po, ang Diyos, Espiritu Santo, sa katawan ng mahal na Apo Kunching, hindi po tao ang ating pinupuntahan at pinaglilingkuran. Kaya po, malugod ko po talagang pinakikilala sa inyo ang aming Mother of the House, na si Mother Marisa. Happy birthday po, Mami! Salamat po, Ama. Sa araw na ito ay muli ipinagkaloob mo ang aking buhay, panibagong kagalakan, panibagong araw na walang katapusan upang ikay paglingkuran ng buong katapatan. Nais kitang papurihan at pasalamatan sa araw na ito na ang buhay ay muli mo pinahiram
at ang galak ay patuloy ko nararamdaman. Nawa sa dakong ito, ang lahat ng anak mo ay magdulot at maramdaman na ikaw ay Diyos na buhay na aking pinaglilingkuran sa katauhan ng inyong kinalugdan, ang aming mahal na Apo Kunching na sa amin ay iyong binigay. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Bago po ako magbigay lang ng karampot na pasasalamat sa ating Panginoon, gusto ko pong umawit Awit lang na, simpleng awit na sabi ko nga, wala na ako mahihingi pa sa Diyos sa ipinagkakaloob po niya sa aking buhay na sadyang napakabuti po niya sa bawat araw. At sa panibagong pagkakataon na ito ay nararamdaman ko po na ang walang kondisyon na pag-ibig ng Diyos ay andito sa aking puso. Salamat sa iyo, aking Ama. Salamat sa araw na ito. Ikaw lamang, Ama, ang tanging buhay ko. Salamat, salamat sa iyo. Tanging ikaw ang siyang nagbibigay ng lakas at tatag sa bawat araw. Sa oras na ito, naway iyong mapakinggan laman ng puso ko. Tanging ikaw, aking Ama, walang hanggang pasasalamatan. Ang iyong wagas na pagmamahal na sa dakong ito'y aking nasumpungan. Tanging ikaw ang aking minamahal. Bawat araw, ikaw lamang ang saksi. Sa bawat pagdalisay na iyong pahintulot, sa kabila ng lahat na aking pinagdaraanan, ika'y nariyan, di mo ako iniwan, aking Ama. Tanging ikaw, aking sandigan, tanging ikaw ang lahat sa buhay. Walang makapapantay sa iyong pagmamahal. Tanging ikaw lamang, Ama, ang ligaya. Salamat sa iyong kinalugdan na sa dakong ito'y aking natagpuan, na siyang ginamit mo upang ako'y mabuksan, malinisan aking katauhan. Salamat sa iyong mga hinirang, alagad at kaps na sa akin ay nagmahal. Salamat sa aking mga minamahal, magulang, kapatid at kaibigan. Salamat sa aking pamilya, pangalawang pamilya na sa akin ay iyong alay. Ang lahat ng ito, Ama, ikaw ang pinagmulan, na sa akin ay iyong binigay. Salamat, tanging sa'yo ang aking buhay, at wala nang hilingin kailan paman. Naway ganap kitang mapaglingkuran, bilang sa akin ay tunay na nagmamahal. Salamat sa mga kapatid ko na sa oras na ito'y tanging saksi mo. Sa mahalagang araw ng buhay ko,
bilang pagkatao, nakalobo aking Ama, tanging ikaw ang paraan kung bakit ako'y nabubuhay, pagkat patuloy mong pinadamang lubusan ang wagas sa tapat mong pagmamahal. Salamat sa mga kapatid ko na naririto sa oras na ito. Pinaging dapat mo, Ama, na sila'y makamtan ko bilang magulang, maging kapatid ko. Salamat, salamat sa mga anghel mo na pinagkaloob sa buhay kong ito, upang makatuwang ko na maglingkod sa iyo. Salamat, salamat, Ama ko, walang katapusan kitang paparangalan, na sa bawat araw hindi ka nawawalay, maging sa pagluha ko at sa bawat kong lumbay. Ikaw aking amang siyang nararamdaman. Salamat sa aking anak. Salamat sa kapatid kong si Pearl, na ginamit mo upang kita'y masumpungan at mapaglingkuran sa dako mong banal, aking Ama. Walang makapapantay sa'yo sa bawat kabutihang alay mo. Naway patuloy mong ipadama ang nasa mo, upang sa ko may makapaglingkod sa iyo. Sa oras na ito'y pinupuri kita, pinasasalamatan, pinarangalan. Ikaw ang tunay na saksi sa aking pinagdaraanan. Ikaw ang aking sandigan sa bawat araw, aking Ama. Galak at sayang aking nadarama sa payak at simpleng pagkatao. Ako'y minahal mo ng buong buo. Aking Ama'y kalamang ang buhay ko. Aking Ama'y kalamang ang buhay ko. Ngayon at kailanman, hindi ako mawawala. Amen. 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 Naiyak ako sa galak. Salamat, Ama. Pinupuri kita. Walang makapapantay. Wala ako maibabalik sa iyong higit pang salita, kundi kung paano mong nadarama ang aking galak sa oras na ito. Batid kong nakasilay kayo.
at sobrang galak ng puso ko sa bawat walang humpay na pagmamahal na binabahagi mo sa puso ko. Salamat, Ama, naging makabuluhan ang buhay ko. Naging makulay dahil sa'yo. Hindi nararamdaman ang pagal at lumbay sapagkat nagtitiwala akong ika'y buhay. Sa pamamagitan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay ginamit mo upang makilala kang lubos na ikaw'y buhay na totoo. Na sa dakong ito ay nagpakilala, gumawa at nagsalita, umunawa at nagpakababa, nagmahal at lumingap. At isa ako sa nakadama ng lahat ng ito, Ama. Mahal na mahal ko po kayo at naway patuloy niyo pong isilid ang marapat pa na dapat kong tupdin upang ang karampot na kagalakang ito ay maialay ko sa iyo. Sa pangalan ni Kristo, sa patnubay ng Espiritu, sa paglingap ng mahal na ina, at sa pangalan ng aming mahal na Apo Kunching na kinalugdan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, nais ko lang pong pasalamatan kayong lahat at nais ko ipadama sa inyo yung kagalakan na ipinagkakaloob sa akin ng Diyos sa bawat araw na sa loob ng magsasyam na taon bilang Mother of the House at 9 na taon na rin na dito ako nagbe-birthday. Sobrang galak ang puso ko sapagkat sinuri ko po lahat kagabi ng ginampanan ng Diyos sa buhay ko, hindi pa rin ako makakabayad. Amen po ba yun? Buhay po bang Diyos? Napakarami pang kulang na dapat kong punuan, napakarami ko pang kulang sa Kanya, dapat ko pang gawin. At sa karapatan na ipinagkaloob po niya sa dakong ito, para siya ipaglingkuran ko sa pamamagitan po ninyo at ng mga kapatid pa, loob at labas. Nagpupuri ako sa Ama sapagkat binigyan po niya ako ng malakas na katawan, katatagan, tibay ng loob, sobrang galak sa bawat araw, at higit sa lahat, puspos ng Espiritu na kung paano ginamit ating mahal na Apo Kunching sapagkat kayo po mga kapatid kong alagad, bilang mga kapatid ko po sa Espiritu, kayo po mga pasyente, tagasunod, mga kapatid ko po kayo sa Espiritu, lahat po nang nawala sa akin na pag-ibig ng tao, kayo po ang nakapuno. Amen po ba yun? Kayo pong lahat. At sa bawat araw, sa dakong ito, sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, pinasasalamatan ko po siya sapagkat mula sa simula ay hindi niya ako pinagsawaan na akayin, linisin ang puso ko, linisin ang isip ko, at itinuwid sa tamang landas upang sa landasing ito ay makapagbahagi sa ating Diyos sa karampot at simpleng paraan na siya'y makagalak. At sa pagkakataong ito, pinasasalamatan ko rin po ang mga kapatid kong alagad na sa tuwing na may pandama po para sa akin. Mga nagmamahal po sa akin, alam ko po mahal niyo po ako. Lahat po kayo, ang ating mahal na Apo Kunching, ang aking mga magulang, mga kaibigan, aking anak. Ako po ay sadyang masasambit ko po na napakapalad na nilalang na sa unang buhay ay hindi ko man po naganap, nawawaan kung ano ang nasa ng Ama para sa akin. Bawing-bawi na po ako doon sa lahat ng pangit na naganap, nasidlan na po ng puro galak at tatakpan na. Kaya kapag naaalala na lang po ang nakaraan, isang papurit pasasalamat lang may handog sa Ama sapagkat kung hindi naganap po yun, baka wala din po ako sa dakong ito. Amen po ba yun? Kaya ito po ang iiwanan ko po sa inyo upang patuloy niyo pong maramdaman ng galak at huwag niyo pong kaawaan ang inyong mga sarili. Number 1 po, huwag niyo pong kahabagan ang inyong mga sarili sapagkat may higit na mahahabag po sa ating mga sarili ang Diyos. At yun po yung aking pinagtitibay sa aking kalooban na ano man ang hirap, alipin man ang paningin ng tao, hindi ko po kinahahabagan ng aking sarili. Kundi alam ko po na sa nasisilayan ng mga tao, kung ano man na yung ihuhusga nila, ipaparatang nila, alam ko po, may Ama na nasasaktan. Amen po ba yun? Kaya sa pagtupad naman po at pagganap, hindi ko pa rin po masasambit na ganap.
hindi ko rin masasambit na labis, hindi ko rin masasambit na tama na, kundi lahat ay kulang upang patuloy ako manabik na magpuno para sa ating Panginoon. At sa bawat araw, masyado lang pong, siguro nga hindi nyo mahahalata, lagi po ako nakangiti. Subalit, pinasasalamatan ko po ang aking kapatid na Pearl, ang kanila pong pamilya na umampun po sa aming mag-ina, na sadya pong doon ko po nakikita yung proseso ni God. Kapag nais kanyang kuhanin at makapaglingkod sa kanya, mayroon siyang paraan na gagamitin na kung sa bilang tao hindi mo maunawaan, kapag nasa kanya ka na, ipapaunawa niya lahat. Kaya ngayon pa lang, kung sino ang nagmimithi sa inyo na magkaroon ng katanungan kay God, o dili kaya ay magkaroon ng alinlangan sa Kanya, sa mga nagaganap sa buhay nyo, huwag nyo pong gagawin. Sapagkat lahat ng plano ng Diyos, perfecto po. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po, ang kagalakan at biyaya ay binabalik ko sa ating Ama, na mula sa simula, may aamin ko po sa inyo na binuhay ako ng Ama na hindi masasabing mahirap na mahirap, hindi rin masasabi na mayroon, kundi inilagay lang niya ako sa level bilang isang anak para hindi ako may-spoil. Buhay po ba ang Diyos? Yun po, doon ko po nakilala ang Diyos na lahat po, sabi nga, pag sa tao may limitasyon, sa Ama may limitasyon din. Sapagkat alam niya, kapag mahal ka niya, ibibigay lang niya yung tama na hindi ka mawawala sa Kanya. At yun po ang pinapupurihan ko sa Kanya at pinararangalan na sabi ko nga, sa bawat oras, sa bawat araw, ang kapuspusan ng Kanyang Espiritu ay isang napakahalagang regalo na sa bawat araw sa akin. Kaya bawat araw na nararamdaman ko ito, parang lagi akong isinisilang ng bago. Amen po ba yun? Sapagkat sa bawat araw na napupuspos ka ng Kanyang Espiritu, bawat araw, iba rin ang nagaganap at pinasisilay niya sa iyong hiwaga na siyang may gawa. Amen po ba yun? Kaya, ganun po, hindi po nakakasawa. Bilang tao, nasasambit ko nakakasawa na. Sapagkat, syempre, alam mo naman po ang ugaling tao. Ano po? Subalit sa bilang sa Espiritu, kapag siya na ang bumihag sa isip at puso mo, wala siyang ipadadama na nakakasawa. Kundi, bawat araw pananabik, bawat araw pag-asa, bawat araw yung mithiin mo na maibalik sa Kanya ang lahat ng kapurihan sa Kanyang ginampanan sa buhay mo. Kaya mga kapatid, yan po ang iiwanan ko po sa inyo. Napakasarap kapiling ng Diyos, napakasarap magmahal siya, na hindi mo man siya nakikitang bumababa, subalit dito sa puso mo, sa isip mo, bawat araw, bawat sandali ng buhay mo, mararamdaman mong kumikilos siya. At sabi ko nga sa Kanya, wala akong winish sa aking birthday, kundi lahat na nagtitiwala sa Kanya, nawa ipagpalain niya, tayong lahat po, sapagkat ako po, wala na po akong mahihiling. Binigyan niya po ako ng mabuting anak, binigyan po niya ako ng pamilyang ayos, binigyan po niya ako ng pamilya dito sa Kapatiran Divine Mercy. Kayo po, mga alagad at caps at ating mahal na Apo Kunching, mga kaibigan, hinalaw man po niya, subalit binigay din po niya yung the best. At yung isang kaibigan ko sa malayong lugar, birthday po niyang anak niya ngayon, salamat. Lahat po sila, kahit ilan lang po sila, basta ang pagmamahal ay mula sa Diyos, mararamdaman mong napakarami na rin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po, ano man ang galak na aking nararamdaman sa oras na ito, kasalo ko kayo, hindi man po sa material na bagay na mabibigyan ko kayo ng pagkain, subalit ang binabahagi ko po sa inyo ay aking kagalakan na natamo sa ating Diyos, at nawa, hindi lang ako ang makadarama nito. Sa maliit at karampot, simpleng paraan na ang Diyos ang gagawa sa buhay nyo, sisiguraduhin ko po sa inyo, alam po niya ang galak ng bawat isa, kaya wala mang halaga sa paningin ng tao, magiging mahalaga sapagkat siya ang magbibigay. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, salamat sa inyong pagbati. Salamat sa ating dakilang Ama, Anak at Espiritu Santo, sa ating mahal na Apo Kunching, mga kapatid kong alagad at caps, tagasunod, pasyente, mga kaibigan, mga anghel, mga ibinigay po sa buhay ko, na sabi ko sa aking magulang, sa aking mga kapatid, lahat ng tumawag sa FB, nag-text, lahat po, wala na po akong masasambit, kundi papuri at parangal sama ay walang katapusan, na nawa sa panibagong pag-usad ng aking buhay,
Higit pa ako makagawa ng kalugod-lugod sa ating Diyos upang sa takda ng panahon ng aking buhay, kita-kits tayo sa heaven. Muli, magandang umaga po sa tanghaling ito. Maraming salamat po, Mother. Happy birthday po muli. Sa yung po ang Mother of the House namin, sa kabila po ng mga ginagampanan niya, talagang siya pa rin po yung masasabi ko higit na mahal ng Panginoon, sapagkat ang bawat dinadalisay ay masasabi nating pagmamahal ng Panginoon sa bawat makakahulagpos. Kaya po hindi ko na po pakakatagalin. Bibigyan ko po ng pagkakataon ng Ama na makabati ang kanyang mga katuwang sa buhay. Tinatawagan ko po si Tita Pearl. Buhay po ba ang Diyos? Isang mapagpala at mabiyayang umaga po sa tanghaling ito. At pinapupurihan ko muli ang ating Ama, Anak at Espiritu Santo, sapagkat muli niya tayong tinipon sa dakong ito upang ating pagsalusaluhan ang napakasarap na hain ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Bago po tayo tumungo sa ating tema ng ating kapatid na facilitator, ay nais ko pong batiin ang ating Mother of the House na Mother, happy birthday po. At wish ko po sa inyo ay siyempre good health, long life, at wish you all the best. Gusto ko rin po kayo, Mother, na pasalamatan sapagkat tunay nga po na ibinigay sa inyo ng ating Panginoon ay isang napakalaking puso. Malaking puso sapagkat sa dami po namin na magkakapatid at bilang magulang namin dito sa Kapatirang Divine Mercy, yung pong kanyang malawak na pangunawa ay masasabi ko na bihira. Sapagkat sa loob po ng magsisiyam na taon na paglilingkod na ginampanan niya dito sa Dambana, hindi ko po dahil sa kaya ko po ito sinisiwalat sa inyo ay dahil po sa siya hindi iba sa amin. Subalit, ang iba naman po siguro ay nakakasaksi sa kanyang ginagampanan na siya ay walang pinipili. Lahat po sa kanya, maliit man, malaki man, mayaman man, mahirap man, pantay-pantay ang pagturing niya. At gayon din ang pagmamahal na ibinibigay niya sa bawat isa. Kaya mapalad ka, Mother, na ibinigay sa iyo ng Ama ang malaking puso at malawak na pangunawa. At sa pagkakataon pong ito ay gusto ko po sa inyong ibuking si Mother. Pasensya na po kayo, Mother. Kasi po yan, kahit po kami magkakasama sa bahay, dati-dati po ay bihira po kaming mag-usap ng tungkol sa gawain, tungkol sa ating Panginoon, o anumang personal na bagay. Sapagkat po nung dati, yung kwarto po nila ay malayo po doon sa kwarto ko. Yung po mga nakarating na sa bahay, nakita naman po ang difference. Siguro po mga 3 hakbang na malaki. At pagka po medyo sisigaw ka lang na malakas, pag sarado ang mga pinto namin, ay hindi po maririnig. Hindi po magkakarinigan ng bawat isa. At noong pong ako'y nagkasakit, doon na po sila sa kwarto ko natutulog nung kanyang alaga dahil 2 po ang kama sa kwarto ko. Doon na po sila para po nakikita kung ano na ang kalalagayan ko. Doon ko po nakita na kung ano po pala ang pinagdaraanan niya. Dati po kasi, nung nandun po sa kwarto niya, ano man po ang kanyang pinagdaraanan, mga sakit ng kalooban, mga panghusga ng mga tao, sa kabila ng kanyang ginagampanan, wala pong nakakabatid kundi ang tanging Diyos lang. Sa kanyang pagluha, sa kanyang pagdulog,
tanging Diyos lamang ang nakakabatid at siya lang. Subalit nung nagkasakit po ako, hindi niya inaasahan, akala niya po siguro tulog ako. Dahil po, i-check niya ako, sabi, kapatid, matulog ka na. Sabi ko po, gustong-gusto ko nga pong matulog, ayaw naman pong makatulog. Then, nung isang pagkakataon po, sinilip niya ako. Ginawa ko naman po, kunyari, nagtulog-tulugan ako. Tuwan-tuwa po siya, kala tulog na ako. Nung mga mag-aalas 3 po ng madaling araw, nakita ko po na parang lumuluha siya. Kasi po doon sa kwarto ko, meron pong imahe ng ating mahal na Divine Mercy at ng Mama Mary. Andun po siya nakaluhod. Luhaan po ang kanyang mata at sabay po ng pagdulog, paawit. Doon ko po nalirip kung gaano na ang kanyang pinagdaraanan. Sa kanya po palang pinagdaraanan na yon, ay ako po kasama sa bahay, hindi man lang po niya na ibabahagi sa akin sapagkat ayaw daw po niya na ako'y magkasala o magkaroon ng dumi ang aking isip. Subalit sa pagkakataon pong yaon, hindi po nalingid sa akin ang kanyang pinagdaraanan. Sa kabila po pala ng kanyang paglilingkod, talaga pong gano'n sa paglilingkod, merong hindi nasisiyahan at may nasisiyahan. Merong umaayaw at merong gumugusto. At sa pag-aalay po niya ng matapat para sa aming lahat, talaga pong gano'n ang anak, nga po hindi pare-parehas. Merong ayaw at merong gusto. Siguro, mother, hindi na masarap ang luto mo. Siguro po yun ang katotohanan doon dahil kasi po sa kanyang paglilingkod ay merong hindi nasisiyahan. Sabi ko po sa kanya, mother, mapalad ka sapagkat yung damdaming pinagkaloob sa'yo ng Ama ay kakaiba. Kung sa iba-iba lamang po yan sa kabila ng paglilingkod na kanyang ginagampanan, mamamahinga na lang po siguro siya sa bahay at pwede naman niya pong gawin ng medyo maglibang ng konti, makapasyal-pasyal. Subalit hindi po yun ang kanyang ginagampanan. Sabi ko sa kanya, kapatid, talagang ganun. Dahil po sa pagkakasakit ko na yun, marami rin po akong natutunan, marami po akong ipinagnilay. At sabi ko po sa kanya, Mother, sabi nga ako ng Panginoon, na kung sa pag-aalay mo, na tapat sa puso mo, ano man ang hinandog mo sa mga kapatid mo, malaki man o maliit man ito, pag ito ay ninamnam nila at tinanggap ng buong puso, ako ang tinanggap nila. At sa kabila naman ng paghahandog mo na katotohanan na bukal sa puso mo, na kung ito ay tinanggap nila at ninamnam, ako ang kanilang tinanggap. Kaya, Mother, mapalad ka at sa araw na ito, ang maibabahagi ko lamang po sa inyo, sa pagtitibay po sa kabila ng mga pinagdaanang pagdadalisay ng ating Panginoon, ay patuloy po akong nagsumakit na huwag mawalay sa Kanya. Sa kabila ng pinagdaraanan, ito man ay, sabi nga bagyo, tsunami man o lindol man, pa rin lahat yan. Kaya patuloy po tayong manalig sa ating Panginoon, umasa na tanging siya lamang po ang makapagbibigay ng buhay, ng mainam na kalusugan, ng ating kalakasan. At yan po ay dito lamang natin matatagpuan sa dambana ng Kapatirang Divine Mercy, sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching, na mapalad tayong lahat dahil mayroon isang tao na ginamit ang ating Panginoon para daluyan ng banal na Espiritu. Na kung noon nga na magtatanong tayo, mayroon ba Diyos? Nakakausap ba natin ng Diyos? Subalit sa dako pong ito, tunay po na nakakausap po natin ng Diyos pagka po tayo dumudulog sa mahal na Apo Kunching. Sapagkat mararamdaman po natin kung sino ang ating kausap. Kaya mga kapatid, magtibay lamang po tayo
at patuloy tayong umasa at manalig sa ating Diyos na buhay, sa ating Ama, Anak at Espiritu Santo. Muli po'y magandang umaga sa tanghaling ito at maraming salamat po. Maraming salamat po, Tita Per. Bagamat marami pong gusto magbahagi mga kapatid kung ano po ang kalooban ng Ama, siya po nang ipagaganap. Ngayon naman po, gusto ko pong tawagin si Tita Marie de la Cruz upang magbigay ng pagbati sa ating Mother of the House. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Hindi po ako magbabahagi sapagkat ito lang po yung tamang pagkakataon upang mapasalamatan ko ang aming Mother of the House. Si kapatid na Marisa po ay Mother of the House na nakatalaga sa aming mga alagad sa 3rd floor po. Sisiwalat ko po kung papaano nga ba siya sa araw-araw na pinagkakaloob ng Panginoon, kung paano niya ginaganap ang ata sa Kanya ng ating Panginoon. Sa isang pamilya, di po ba, may isang malaking pamilya. Ang bawat pamilya, may isang malaking pamilya. Subalit sa bawat anak natin, may kanya-kanyang ugali, di po ba? Ganyan din po sa aming mga alagad. Ito po totohanan sapagkat lahat naman po tayo dapat makatotohanan. Ang bawat isa, may kanya-kanyang gusto at may kanya-kanyang ugali. Sa mga anak din natin, may ganon. May ugali po kasi ang bawat isa sa amin na mayroong malambing, mayroon po naman na malakas ang pandama, mayroon naman po na kulang sa pansin, mayroon naman po na parang hindi masiyahan kung ano pa ang nakikita niya, mayroon naman po na galak kung ano man ang nakikita. Yun po ay iba't ibang ugali ng ating mga anak. Ganon din po sa amin, sa mga alagad. May kanya-kanya pong katangian. Pero lahat po kami ay nagsusumakit na magbago sapagkat iyon ang kalooban ng Panginoon at iyon ang nasa ng Panginoon kaya kami hinirang bilang asalang alagad. Subalit nga, bawat isa sa amin may kahinaan. Dito pinagbabatahan ni Mother kung paano nga ang bigay ng Panginoon sa kanya na itinalaga siyang bilang Mother of the House namin, kung paano niya pinagbabatahan ng bawat isa sa amin. Minsan, may pasaway, hindi mo siya masusubukan sapagkat kakausapin niya ito at bibigyan ng tamang salita upang maunawaan niya kung bakit marapat na hindi na siya maging pasaway. Mayroon naman po na kay SP kulang sa pansin na nanghihingi pa rin ang pag-apuhap niya, yun din po ay binibigay niya. Meron naman minsan hindi nasisiyahan, subalit okay lang po sa kanya, nakangiti pa rin siya at patuloy niyang binibigay ang puso niya. Meron naman din po na kahit na hindi magsalita si Mother, nadadama kung ano ang nasa loob ni Mother. Meron naman po na sa maliit na bagay, naghahandog sa kanya upang doon man lang mapasalamatan yung ginagawa sa amin. Meron naman na sa pamamagitan ng pagte-text, doon ipinapahiwatig ang pagbabalik ng pagmamahal kay Mother. Kanya-kanya po kasi kami ng style, kami mga alagad. Subalit ang lahat sa aming alagad, nagmamahal kay Mother. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat bilang isang pamilya nga po, lahat ay dapat ay magmahalan. Ang magulang po kasi kahit na may pasaway sa anak, may mga ganito, pilit at pilit inaapuhap ng isang magulang sapagkat iyon ay anak niya. Iyon ay pinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Marapat na ibigay niya ang marapat, ibigay niya ang tamang pagmamahal, ibigay niya ang dapat pag-apuhap sa madalit salita kahit minsan lumalabis na, subalit ang magulang ay magulang, binibigay pa rin ang pag-ibig. Ganon din po si Mother of the House sa amin bilang alagad, kahit na minsan mahirap nang mahalin sapagkat minsan talagang sobra na ng pasaway, subalit andun nga po yung puso ng pagmamahal, yung puso ng isang magulang bilang itinalaga ng ating Panginoon sa aming mga alagad upang maging Mother of the House. Subalit kaming mga alagad, bawat araw nagsusumikap na makapaglingkod sa ating Panginoon na maging marapat ang bawat isa sapagkat wala naman po talagang perpekto. Kahit sino nagkakamali, yun po ang totoo dyan, yun po ang reality ng ating buhay. Subalit, purihin at dakilain ng ating Panginoon sapagkat dahil sa dakong ito, kung ano man ang ating mga kamalian sa buhay, pilit at pilit tayong itinutubid ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At maraming salamat po kay Apo Kunjing sapagkat siya ang tuwirang
nagtutuwid sa atin sa pamamagitan ng banal na mensahe sa kaloob ng banal na Espiritu sa kanyang pagkatao, doon po unti-unti nating nalalaman o nawawawaan ang marapat nating baguhin sa ating sarili, sapagkat para ano pa kung nandito tayo palagi kung di naman tayo magbabago. Amen po ba? Sapagkat ang nais ng Panginoon sa tuwina kung ano ang nasa at nais niya sa atin, yun po ang ating gawin at tayo rin po ang maliligayahan at misasiyahan sa ating buhay. Amen po ba? Kaya po, Mother, maraming salamat po. Saludo ako sa iyo. Hindi ko kayang gampanan ang ginagampanan mo, sapagkat sabi nga ng ating Panginoon, kanya-kanya ng kaloob, kanya-kanya ng pag-aatas, pero mahal tayong lahat ng ating Panginoon. Palapakan po natin ang buhay na Diyos. Sa mga alagad po, kasi kanya-kanya ng pag-aatas, may pag-aatas sa pag-awit, meron po sa computer, meron po sa pagtatala, kanya-kanya pong bahagi ang ipinagkaloob sa amin. Subalit po, kakaibang bahagi ang pinagkaloob kay Mother at bagas ano po ay matindi yon, sapagkat lahat kami dinadala niya, kaming mga alagad, sapagkat siya ang aming mami bilang dito sa Dambana. At ganun man, kahit sa labas man, kung may problema ka lang, tumawag ka lang sa kanya. 24 online po siya, tawagan niyo po siya, bibigay ko ang number niya. Pag may problema kayo, i-dial niyo lang po. Maraming salamat po at happy birthday. Maraming salamat pong muli sa pagbati, Tito Marie. Ngayon naman po, bago po tayo dumako sa mga iba pang magbabahagi, isang awitin sa pag-aalay po sa ating Panginoon sa katawan po ng bilang nagdiriwang ng kaarawan, si Mother, si kapatid na Mirna. Salamat po, Ama. Tunay na dakila at buhay ka. Bagamat katotohanan pong ilalahad ko sa iyong harapan, di ko man inaasahan sapagkat batid ko ang araw na ito ay napaka-espesyal para sa aming ina, mother of the house ng kapatiran. Ang kanyang mga kapatid ay higit sa sapat na maging bahagi, subalit muli niloob mo na makapag-alay ako ng awitin para sa iyo, Panginoon, para sa kaarawan ng aming mother of the house, na kung papaano ang bawat nagbahagi, hindi siya nahulog sa hanging bridge, kundi patuloy siyang nakatawid. Nakatulay siya. At ipagpaumanhin po, patuloy ko pong tinutunto ng tulay na ito, subalit hindi pa po tuwirang makatulay sa aking kaisipan, subalit hindi po mahalaga yun. Kahit po binabasa o anuman ang mahalaga sa tuwinang mag-aalay ng awitin ng sinamang kapatid natin sa harapan, ang namnamin po natin ay ang nilalaman. Bakit po niloloob ng Ama na sa tuwina? Bumati lamang ako sa inyo na isang mapagpalang umaga sa katanghaliang ito at pagdaka. Pinipihit na po ang paa ko ng Panginoon at sa kanyang tabernakulo ako'y pinaharap niya. Sapagkat, damang-dama ko din po kung paano niya ako ginagamit umawit sa mga awiting ito na kaloob niya sa ating kapatid, ay damang-dama ko po ang kanyang kadakilaan. Mami, para po sa iyo, muli, salamat, mahal na apo, sa katauhan ng kapatid kong si Mami Beth, kung saan ang mga awiting handog ng banal na Espiritu ay iniuugnay at iniaangkop mo sa anumang kaukulan, maging kaarawan, anibersaryo, at anumang pagdiriwang, higit sa kabanalan mong gawain. Amen. Lagi mo. Feelings fall when tears fall your eyes, I will dry them all. Lord is on our side. When times get rough, when our friends just can't be
for you. I beg your pardon. When darkness comes and the pain is all around, like a bridge over troubled water, it will lay me down like a bridge over troubled water. I will lay me down. So long, silver friend. So long now. Your time has come to shine, but your dreams are on the way. Oh, so you shine. Oh, when you need a friend. I'm sailing right behind, like a bridge over troubled water. It will ease your mind like a bridge over troubled water. I will ease your mind. I will ease your mind. I will ease your mind. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Happy birthday, Mami. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa pagbabata mo sa amin bilang mga anak mo. Iba't ibang uring kabutihan asal mayroon kami. Kaya nawa po, mapagbatahan niyo po at isang kaparaanan din po ito ng Panginoon upang makatawid kayong patuloy sa talay na handog niya sa iyo. Salamat po, Ama. Salamat po. Maraming salamat po sa awitin, kapatid. Marami po pong gustong bumati rito sa gawin na ito Tsaka po doon, sa balit sabi niya, kung anong kalooban ng Ama, yun po ang magaganap. Kaya sabi ko nga po, sa bawat tinatawagan, panawagan ng Ama, hindi po saganang sa akin. Meron pa po tayong mga kapatid na mga gusto pang magbahagi, sa balit sa, sabi nga ng Panginoon, kung ano ang pagaganap niya. Ngayon naman po ang tatawagin ko para bumati rin po kay Mother, ang aming pong Mami Beth. Thank you, Lord. Salamat po sa natatanging araw na ito, panibagong araw na ibinigay mo para sa anak na pinili mo bilang nanay ng mga alagad dito sa gawaing ito. Sabi po ni Mother, mga 3 days before yung birthday niya, 3 days ba yun, Mother? Sabi niya, ayoko ng mga tribute. Sabi niya gano'n, ayoko ng may tribute pa na ibibigay sa akin. Sabi niya gano'n. Hayaan na lang daw po yung gawain as it is, pero ayokong ako ibigyan ng tribute. Pero nakita niyo po kung paano po ginigiyahan ng Panginoon. At doon din po napunta ang format ng ating gawain sa umagang ito. Sino po ang may kagustuhan? Hindi po si Mother ang nasunod, kundi ang kalooban ng ating Panginoon ang nasunod sapagkat mahal na mahal po siya ng ating Panginoon. Alam niyo po, nung pong bago itatag ang dormitoryo, pinagkaloob po sa akin ng banal na espiritu yung term na Mother of the House. Kaya po noon, at
tinawag na po siyang Mother of the House po ng mga alagad. Kami po ay nakatira doon po ang aming, kumbaga po, meron po kaming headquarter. Ang headquarter po namin ay yung 3rd floor na kung tawagin namin ay dormitoryo. Lahat po ng pangangailangan ng mga alagad, si Mother po ang, sa kanya po, nakaatas po yung gampanin na yun. Kaya sabi ko nga po sa kanya nung minsan, Mother, napakabigat ka ako nung gampanin mo. Sapagkat ang paglilingkod sa Panginoon, ayon sa aking nabasa, meron po tayong tinatawag na spiritual work of mercy. Bawat anak na ginawa ng Panginoon, dapat meron ginagampanan, alinman sa sasabihin ko, po pwede siyang spiritual work of mercy. Ano po ang ginagawa ng mga tao na ang level ng paglilingkod ay spiritual? Katulad po nung ginagawa ng mahal na Apo Kunching, na inaakay po tayo sa gawang pangkabanalan bilang paghahanda na tayo po ay makarating sa kaharian ng ating Panginoon. Sa madalit salita, kung ikaw ay gumaganap sa tinatawag na spiritual work, ang concern po ng taong tumutupad ay ang espiritu o ang kaluluwa ng bawat nilalang. Amen po ba yun? Sapagkat sabi nga po ng banal na espiritu, hindi lamang ang katawan lupa ang dapat pakainin, kundi maging ang ating espiritu ay dapat busugin. Hindi na mga pagkaing niluluto ang makapagpapabusog, kundi ang mga salitang banal na ibinababa ng ating Panginoon at ipinapahayag ng ating mahal na Apo Kunching. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po, kapag ikaw ay gumanap sa isang gampanin na yung kaluluwa ng tao na yun ay inaakay mo sa tuwid na landasin at gawang pangkabanalan, ikaw kapatid ay gumaganap sa tinatawag na spiritual work of mercy. Naintindihan niyo po? Halimbawa, meron kang isang anak na naliligaw ng landas. Inaaralan mo siya ng mga aral ng Panginoon upang magliwanag ang kanyang isip. Ikaw kapatid ay gumaganap dun sa tinatawag na spiritual work. Pangalawang uri ng gampanin na mula sa ating Panginoon, hindi mula sa tao, ay yung tinatawag na corporal work. Ang corporal work of mercy ay may kinalaman naman dito sa ating katawang lupa. Kung ang kaluluwa ay pinapakain ng mga banal na aral, ang ating katawan naman ay pinapakain ng mga natural na pagkain upang tayo ay mabusog. Alam niyo po, si Mother, yung dalawang gampanin na yan, ginagampanan niya. Pagtayo niya rito at siya'y nagpahayag at nagbigay inspirasyon sa inyo upang mabuksan ang inyong buhay pananampalataya, si Mother ay gumaganap sa tinatawag na spiritual work of mercy. Pag umaga, pagkagaling niya doon sa palengke, aakyat na sa dormitoryo. Magluluto na siya doon. Ninahanda ang pagkain ng mga alagad. Ito po yung hindi ko makakalimutang sinabi niya Sabi po niya, habang siya ay nagagayat ng mga gulay at ng kung ano-ano pang sangkap na isasangkap doon sa aming kakainin, sabi po niya, gabay daw po siya ng banal na espiritu. Pati yung pag-aayos ng mga isda na kanyang ipapaksiw, gabay daw po sa ng banal na espiritu upang pag ito'y kinain namin, ay kami ay masisiyahan. Ano po ang ibig kong sabihin? Si Mother ay mayroon din po siyang gampanin na busugin ang aming katawang lupa. At dahil binubusog niya ang aming katawan lupa pagkatapos naming gumanap bilang mga alagad, si Mother sa pagkakataon na yon ay gumaganap naman sa tinatawag na corporal work of mercy. Wala po siyang sweldo ha. Makikita niyo po siya pagbaba doon sa sasakyan. Kaya nga po inaabangan na nila Chris Dala na po yung mga basket ng pinamili. Minsan, 5 kilo o hindi lang yata, 5 kilong baboy, 10 kilo yata or 12 kilos po yan araw-araw na iginagayak niya para po ipakain sa aming mga alagad. Huwag na po ninyong tanungin, isang nanggagaling yung perang ipinamamalengke niya. Doon po kumikilos ang Panginoon. Kaya po pag nakaupo siya doon, sabi niya sa akin,
Mami, ang sayan-saya ko. Maisasadsad ko na yung 1 buwan, sabi niyang ganon. Naisasadsad ko na sa araw-araw, ang gampanin ko ay nagagampanan ko sa tulong ng ating Panginoon. Pag nilayan po ninyo, wala po siyang hanap buhay. Noon po, marami kita niyan kasi nagpupunso yan eh. Isang consultation lang ng isang negosyanteng gustong umanlad ang negosyo. Siguro, mother, pinakamahina, 10,000 isang consultation. Isa lang po yung kukonsulta. Paano po kung sa loob ng maghapon, 5 yung kumonsulta sa kanya para lang itanong kung paano uunlad yung negosyo. Sa makatuwid po, kung mga 50 lang maghapon, kayang-kaya niyang kitain. Pero ngayon po, mother, patawad kung ibinubuking din kita, ha? Ngayon po talaga, totally, wala po siyang pinagkakakitaan. Pero ang gastos niya araw-araw, kayo na po ang mag-estimate bilang nagpapakain sa mga alagad. Ang tanong, sino supplier niya? Sino yung, ano tawag doon, yung financer niya? Ang nagpipinance po upang makatugon siya sa kanyang gampanin, idinadatal po sa kanya ng mga anghel na ginagamit ng Panginoon para ang gampanin niya ay kanyang matugunan. Kaya nga po, ang gampanin po ni Mother, hindi po namin kaya yun. Hindi po namin kaya. Sigurado po ako, kung wala ako sa Panginoon, mai-stress ako. Bakit? Pagka ubos nung 3,000 bukas panibagong araw, kailangan may 3,000 na naman ako para ipambili ng mga pangangailangan doon sa dormitoryo. Pero si Mother, nakita niyo po, gaganyan-ganyan lang siya. Araw-araw, hindi po siya pinababayaan ng Panginoon. Kasi nga po, alam po ng Diyos ang kanyang puso't kaisipan. Hindi ba man po tinatatag itong gawain na to, nakaplano na po kay God na pag natatag ang gawain ito at nagkaroon ng dormitoryo, meron akong anak na ilalagay ko dyan, Marisa de la Cruz ang pangalan. Nakatakda na po yun sa Panginoon. Kaya po't mahirap po yung kanyang gampanin. Totoo po yung sinabi ni kapatid na Maribayong, kanina sinabi niya, bawat alagad may kanyang gampanin. Meron sa pag-awit, meron sa pagtatala. Totoo po yun. Ako po, salamat God. Simple lang po yung gampaning binigay niya sa akin na kumbaga po, dinodocument ko lang po yung mga kaganapan dito. Kasi po, ito pong gawain ito, kailangan po may dokumento. Kailangan po documentation. Ako po 22 years sa St. Mary's. Mula po ako yung nagpunta doon, araw-araw, ipinagdarasal na si Madre Ignacia para maging santa, para ma-beatify. Pero hindi pa po na-beatify si Mother Ignacia hanggang ngayon. 22 years ako sa St. Mary's, ha? Paano pa yung taon na wala ako doon? Noon pa man pinapanalangin na. Kailangan po kasi, bago ka maging santo o santa, ma-beatify ka muna. Ang pinapanalangin nila ay beatification ni Mother Ignacia para maging santa. Pero hindi pa po nagaganap. Bakit? Kulang daw po ng mga dokumento para may mga pruweba na siya ay nagpapagaling, siya ay nagpe-perform ng corporal works, siya ay nagpe-perform ng spiritual work, wala pong dokumento. Pero dito po, itinuro ng Ama, dokumentado po lahat yan. Kung aakyat po kayo sa itaas, sa dormitory, na iba na yata yung topic ko, pero may gusto lang po ipabatid ang Panginoon. Meron po doong shelf. Yung pong shelf na yon, punong-puno ng cartridge. Yung po bang mga tape, hindi po ba cartridge noon, ano? Yung parang, ano ba yun, yung mahabang ganun-ganon, ano? Yung po, at alam nyo po, yung po ay ginampanan ni kapatid na Cecilia nung wala pa kami dito. Nasa year 1 ng paglilingkod ng mahal na Apo Kunching, lahat po ng kanyang mensahe, nakatape na po doon sa cartridge na yon. Subalit, dahil dakila ang Panginoon, nag-akay siya ng isang nilalang para po, from the cartridge, gamitan ng mas mataas na antas ng teknolohiya. Ngayon po, hindi lang po naririnig. Lahat po ng naganap sa paglilingkod ng mahal na Apo Kunching, nakadokumento, nandiyan po sa ating website. Sapagkat araw-araw, nakabidyo po yung nagaganap dito. Kaya kung halimbawa at maging question, ang kaganapang ginampanan ng mahal na Apo Kunching mula sa year 1 para sa'y ma-beatify at maging santa, kompleto po tayo sa dokumento. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi po tayo
sa bibig lang, kundi ang lahat po na yan ay nakatala. Sa pamamagitan po ng paggamit sa akin ng Panginoon, yung mga ibang pahayag ng banal na Espiritu mula sa cartridge, na ilibro pong lahat yan sa aklat na sa piling ng Espiritong Banal. At may pangalawang aklat, tinapay ng buhay, ang lahat ng pahayag ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, nakatala po sa aklat na yon. Kaya wala po tayong dapat ipangamba. Wala po tayong dapat katakutan. Pag hiningan po tayo ng dokumento, maging ng Santo Papa, meron po tayong mga dokumentong ipapakita at ilalabas sa kanila. Balik po tayo kay Mother. Si Mother po, sa kanyang gampanin, batid po ng Ama kung ano ang kanyang ginagampanan. Nababasa po ng Ama ang kanyang puso't kalooban at totoong-totoo po ang sinabi ng kapatid na Pearl, napakalaki ng puso. Ano man ang marinig, ano man ang makita, ano po sinasabi niya? Basta ako, naglilingkod sa Panginoon, nagsusumikap akong maging tapat. Ano man yung marinig ko, ano man yung makita ko, na maaaring magdulot ng sakit ng kalooban ko, wala akong pakialam. Basta ang alam ko, naglilingkod ako ng tapat sa ating Panginoon. Kaya po si Mother, inspirasyon po talaga yan ng marami sa mga alagad. Siguro po, kung 6 na po yung alagad, pero mas mahigit po doon. Siguro po, kung yung mga 20, naku, ang laki na po noon ha, yung 20, katulad ni Mother, ang paraan ng paglilingkod, siguro po, ang Divine Mercy, araw-araw, nagmamabilis na bumaba para po tayong lahat ay madama ng kanyang pagkalinga at pagmamahal. Hindi ko po sinasabing tularan niyo po siya. Kasi po, gift yun eh. Gift of the Holy Spirit. Kung ano man po yung ginagawa niya, kung hindi po sa udyok ng banal na Espiritu, hindi po niya magagampanan. Kaya ang pinakamahalaga, palalimin natin ang ating pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon para po ang biyaya sa Kanya, ang biyaya sa bawat alagad na tinawagan niya, matamo din po ng bawat kapatid kong nandirito. Magandang umaga, Mother. Happy birthday to you. Ang wish ko talaga sa iyo, sana huwag liliit ang puso mo. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po. Ngayon naman po, isang representative po ng CAPS para po bumati sa aming kapatid na sa katawan po ni CAPS Goido. Dakilang Ama, nagpupurit, nagpapasalamat po ako na sa umagang ito ay isa ako sa mapalad na natawag para ihayag ang iyong kahiwagaan at kadakilaan. Lamang po, Ama, sinasamo ko po sa iyo. Samahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu upang ang aming mga midhiin ay maisiwalat namin sa harapan ng aming mga kapatid na kainakay mo sa dakong ito. Salamat po, Ama, nananalig po ako na ikaw ang maghari sa aking puso't isipan upang magampanan ko ang mga bagay na inais kong isiwalat na kahiwagaan mo sa umagang ito. Amen. Isang mabiyayang pagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sa umaga pong ito, ang aking may babahagi, magmumula po sa isang kasaysayan. Kasaysayan ng isang tao, ng isang babae, na garo na lamang kung husgahan, garo na lamang kung pagbintangan at inusgahan na isang babaeng makasalanan. Ang kasaysayan po na babaeng aking tinutukoy ay ang kasaysayan ni Magdalena. Sa kabila po nito, doon natin makikita kung paano naging huwaran si Magdalena sa kanyang pagiging isang babaeng makasalanan. Pakinggan po natin at ating pagnilayan kung ano ang nilalaman ng awiting ito. Maestro, himig ng baleleng.
Magdalena, ikaw ba'y sadyang ganyan? Ang tingin sa'yo ng iyong kababayan at ika'y kanilang uhusgahan na isang babaeng makasalanan at ika'y kanilang pinagkaisahan na ikaw ay dalhin sa hukuman at ika'y kanilang ahatulan ayon sa batas na umiiral. Ikaw ay dinala ng sapilitan, walang nagawa ang iyong katwiran hanggang sa sumapit sa harapan ng taong busilak ang kalooban. Ayon sa kanilang nalalaman, babaeng lumabag sa kautusan, dapat hatulan ng kamatayan, batuhin ng bato hanggang mamatay. Ang poong si Jesus ay nagturan. Sino ba sa inyo ang walang kasalanan? Dumampot ng bato at husgahan, batuhin hanggang siya ay mamatay. Silang lahat ay nagkatinginan, parang nagtatanong sa kaisipan, sino ba ang walang kasalanan? Ni isa'y walang nangahas, inaisa man. Ang poong si Jesus muling nagturan. Ako man di kita hatulan, humayo ka na at lumisan. Huwag ka nang magkasala kailanman. Tunay na kay palad mo, Magdalena, sa poong si Jesus ka dinala. Kung sa ibang hukom sinakdal ka, marahil nasadlak ka sa dusa. Yan ang buhay na pinagdaanan ni Magdalena sa kanyang bayan. Sa una ay naging tupang ligaw, sa harap ni Kristo naging pahang.
Sa una ay naging tupang ligaw, sa harap ni Kristo naging paham. Mga minamahal kong mga kapatid, palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kanina po nasabi ko sa inyo na sa likod ng awiting ito, doon manggagaling ang aking isishare sa inyo. At bakit naging huwaran si Magdalena? Bakit naging paham si Magdalena sa kabila ng kanyang pinagdaanan na isang babaeng makasalanan? Si Magdalena po mga kapatid, nang sabihan ng Panginoon, humayo ka sa iyong lakad at huwag ka nang magkasala. Karotohanan po mga kapatid, minsan lang sinabi ng Panginoon kay Magdalena na huwag nang magkasala. Nagmithi na po siya. Lumaban siya para huwag nang magkasala. Mula po sa araw na iyon, walang minithi si Magdalena kundi ang sumunod sa ating Panginoong Hesus nung panahon na siya'y inuusig at pinahihirapan ng kanyang mga kalaban. Ganyan din po ang buhay ko mga kapatid. Nang sabihan ako ng banal na Espiritu na kay palad mo anak, di ka pa'y sinisilang nakatatak na sa aking mga palad ang iyong pangalan. Ikinumpara ko po sa aking sarili na parang sinabi sa akin ng Panginoon, humayo ka at huwag ka nang magkasala. Doon po hinuhugot kung paanong nagtagumpay ang Panginoong Hesus sa kanyang mga anak na nagiging matapat, na nagmithi na kung paano makasunod sa mga salita at kagustuhan ng ating Panginoon nang siya ay nangangaral pa. Si Magdalena po mga kapatid, kung kaya't siya'y naging uliran, naging paham ang kanyang buhay sa harap ni Kristo, sapagkat yun nga po, hindi na talagang nagkasala si Magdalena mula nang sabihin ng Panginoon na humayo ka at huwag ka nang magkasala. Walang hinangad si Magdalena kundi ang sumunod, nakisama sa kababaihan ng mga Nazaret na Jerusalem sa pakikipagdalamhati kay Jesus. Sa pakikidamay sa kahirap na dinatamasa ni Jesus noong panahong iyon, walang ginawa kundi manangis, humagulgol si Magdalena para makihati sa hirap na dinadanas ng Panginoong Hesus. Kumpara sa buhay ko na aking dinadanas naman mga kapatid, mula nang sabihin sa akin ng banal na Espiritu sa katauhan ng kapatid na Berhel, ang salitang mapalad ka anak, di ka pa isinisilang nakatatak na sa aking mga palad ang iyong pangalan. Umiwas na rin po ako sa gawang pagkakasala. Kung ako po wala rito at nasa bahay, wala akong gawa, kundi ang magkulong sa kwarto, sumulat, umawit at magdasal ng papuri sa Ama. Kinalimutan ko na po sa buhay ko ang dati kong hilig, sapagkat sa unang buhay ko po ang hilig ko kapag mayroong nagkukwentuhan sa mga kalalakihan sa kapitbahay, ugali ko na po nakikisawsaw. Subalit sa ngayon po, itinakwil ko na sa aking isipan ang pakikipagsawsaw sa kwentuhan ng kababaihan at kalalakihan sapagkat makapagdudulot ng kasalanan. Yan po ang aking buhay sa ngayon. Palakpakan po natin ang Panginoon Diyos. Sa tulong at patnubay ng banal na Espiritu, pinagbabatahan ko na ako'y wag makagawa ng pagkakasala sapagkat nanghihinayang ako. Sa liwanag na aking nakamtan, sa biyaya ng Ama na aking nakamtan, ayoko nang maparam. Ayoko nang balikan ang aking nakaraan. Ayoko nang magkasala. Kung kaya't dalangin ko sa Ama, na sana'y ako'y tulungan niya, samahan niya para makaiwas sa gawang hindi nararapat gawain ng isang mananampalataya.
At sa iyo po, minamahal naming Mother of the House, ang kapatiran ng CAPS, ipinahatid po sa inyo ang isang maligayang kaarawan. Nawa po, dalangin po ng buong kapatiran na sana marami pang kaarawan ang dumating sa iyong buhay. Maraming salamat po. Maraming salamat po mga kapatid na Kaps sa pagbati mo sa ating Mother of the House, sa lahat po ng mga Kaps na aming katuwang dito sa gawain ito. Maraming salamat po sa inyo. At ngayon naman po, isang representative po sa choir, gusto rin pong magabot ng pabati sa ating Mother of the House. Mami, muli happy birthday sa'yo. Talagang binigay ng Panginoon para sa iyo, si kapatid na Pilar. Salamat po, mahal na kapatid. Purihin ka, Ama, sa dami po ng nais bumati sa aming mother. Niloob po na kami sa choir ay makabati sa kanya. Sapagkat mahal na mahal po namin kay Mother. Salamat po sa inyong sa tuwing na paglinga, pagmamahal. Sapagkat tuwing kami ay may practice, laging may nakalaan para sa amin. Mother, salamat po. Tunay nga pong kay buti ng Ama, lagi kayong nandyan para sa aming lahat. Salamat po. Ang awiting pong ito na ni-revive ng aming Mami Beth ay alam ko pong paborito ninyo at sa tuwing na ipinaglalaban ninyo ang ating Ama. Kaya hiningi ko po sa Ama na nawa maawit para po sa lahat. Ikaw ang pag-asa na sa'yo ang ligaya sa piling mo, Ama, buhay ko ay nabago. Anhin pang buhay kung hindi ka kapiling. Mabuti pang pumanaw kung wala ka sa akin. Ano man ang mangyari, ayaw kang mawala. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko maging sa dulo ng walang hanggan ang ating pag-ibig, Ama ko. Kayamanan sa lupa di ko na hinahanap. Ang tanging hanap ko si Kristo sa aking buhay. Ano man ang mangyari, ayaw kang mawala. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo ang ating pag-ibig, Ama ko. Ikaw ang pag-asa
nasa iyo ang likaya. Sa piling mo, Ama, buhay ko ay nagbago. Ano man ang mangyari, ayaw ko mawala. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo ang aking pag-ibig, Ama ko. Purihin ka, Ama. Yan po ang aming Mother of the House na sa tuwina ipinaglalaban ang kalooban ng ating Panginoon. Na sa dakong ito, tuwirang pinagtibay upang ipaglaban ang kabutihan ng ating Diyos na buhay. Maraming salamat po sa ating lahat sa araw na ito. Sabi nga po, mga napagbigyan lahat ng Panginoon. Yung pong mga gusto pong magbahagi sa susunod po, ipahayag muli natin ang kadakalaan ng Diyos. Sa muli po, Mami, happy birthday. At sabi nga po sa bawat hinihiling natin, tinihintay, kung sa tao raw po may panahon ng paghihintay, sa Panginoon may takda ng pagbibigay. Iyon po ang hinihintay natin sa dakong ito. Patuloy lang tayo magbata at maghintay. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Ang lahat po ay magsitayo at awitin po natin ang panalangin tunuro sa atin ng Panginoon.